Rumesbak na agad ang Iran isang araw matapos bombahin ng Amerika ang mga nuclear facilities ng Islamic Republic. Ilang minuto makalipas ang hating gabi nitong Lunes, pinaulanan ng mga ballistic missile ng Iran ang Al Udeid Air Base sa Qatar. Mismo mga opisyal ng Tehran ang nag-anunsyo sa pagtarget nito sa American military installation sa baybayin ng Persian Gulf. Ayon pa sa Iran, ang mga ballistic missiles na tumama sa Qatar ay kasindami sa mga bombang inihulog ng US sa mga pasilidad ng Iran nitong linggo. Sa mga naglabasang video sa social media, makikita na sinalubong ng mga Patriot missile ang mga tila umuulan na mga missile ng Iran. Ayon pa sa Pentagon, 6 na mga ballistic missile ang tinira ng Iran sa Al Udeid, pero di pa matyak kung may tinamaan sa mga ito. Ang kampo militar na ito na malapit sa Doha ay mayroong 11,000 na mga US at anti-ISIL troops at siyang pinakamalaking kampo ng US military sa Middle East. Nakabase din sa Al Udeid ang Qatari Emiri Air Force at Royal Air Force ng Britanya. Nagsisilbi itong kampo ng US Central Command at US Air Force CENTCOM. Nakatambay sa Al Udeid ang 100 mga fighter jets at iba pang mga eroplanong pandigma. Nitong nakaraang buwan lamang, binisita ni President Donald Trump ang naturang base militar. Siya ang unang US Commander-in-Chief na sumaglit sa Al Udeid simula ng kasagsagan ng Second Gulf War noong 2003. Maliban pa sa Qatar, tinarget din ng Iranian ballistic missiles ang isang US military installation sa Iraq. Una nang nagbanta ang Iran na gaganti at pagbayarin ang US sa ginawa nitong pag-atake sa nuclear facility ng Islamic Republic nitong linggo. Naganap ang pagtarget sa mga US bases matapos makipagkita si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Bunsod ng umiinit na kaguluhan, inabisuhan ng US ang kanyang mga embassy staff sa Bahrain at Qatar na mag-ingat at mag-duck and cover. Bagamat wala pang report ng pinsala o natamaan, inanunsyo ng Islamic Revolutionary Guard Corps na matagumpay ang kanilang malakas at mapaminsalang pagbomba sa US Air Base. Ayon naman sa Qatari Defense Ministry, walang nasawi o nasaktan sa Iranian strike at matagumpay na napabagsak ng mga Patriot defense system ang ilang pirasong missile na ipinukol ng Iran. Ilang oras bago ang missile strike, isinara ng Qatar ang kanyang airspace dahil sa umiinit na tensyon sa rehiyon. Kinundi na naman ng Qatar ang ginawang pag-atake ng Iran at sinabing may karapatan ang Gulf State na gumanti. Gayunpaman, may mga report na sekretong ipinaalam ng Iran sa Qatar ang plano nitong pag-target sa coalition airbase nang sa gayon ay maibsan o maiwasan ang mga casualty. Ayon pa sa ilang mga Iranian sources na nakausap ng New York Times, ang ginawa ng Iran ay isang simbolikong pag-atake laban sa US nang sa gayon ay di mapahiya ang lahat. Sinabi ng isang US official na inatake ng Iran ang Al Udeid gamit ang mga short at medium-range ballistic missiles mula sa Islamic Republic. Maliban sa paghahanda sa mga personnel, inilipat din ng US ang ilan sa mga walang hangar na eroplano sa Al Udeid noong nakaraang linggo. Maging ang mga barko ng US Navy na nakahimpil sa Naval Support Activity Bahrain ay inilipat din sa isa pang ditukoy na lugar. Sa kabila ng insidente, bumulusok pababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ang US crude ay bumaba ng 4.1% sa presyong $70.78 kada bariles. Marami sa mga negosyante ang kampante na matatapos na ang krisis dahil wala nang ibubuga ang Iran kung magpapatuloy pa ang kaguluhan. Ganito rin ang naging tugon ng White House at sinabing inaasahan na ni Trump ang ganoong pag-atake ng Iran. Sa kabila nito ay ayaw na umano ni Trump na makisali pa ang US sa kaguluhan sa gitnang silangan lalo na sa Iran. Ang token attack umano ng Iran sa US Airbase ay kahalintulad na nangyari noong 2020 nang paslangin ng Amerika ang IRGC commander na si Qasem Soleimani.